pinangako mo sa akin na wala tayong katapusan. Patuloy pa rin ang pangako ko sa'yo, mahal. Babalikan kita. Wala tayong hangganan. Yan ang susi sa pag-ibig na walang hangganan, walang katapusan. Mainam ang nangyari, Senyor. Nawalan siya ng anak at esposo. Maaari siyang ikasal ulit. Kahit ikasal pa kay Federico Ramon, ikaw lang ang mamayari ng aking puso't kaluluwa. Hindi ka nakasal! Nakahanap sila ng bala sa katawan niya nang galing sa baril. Federico. Inabsuelto si Papa sa kanyang pagkakautang kapalit ng pagpapaikli ng sentensya ni Federico. Nagpaanod ako sa daloy ng buhay hanggang sa hindi ko na ininda ang pag-usad ng orasan. Natupad din ang aking hiling, naging mabilis ang paglipas ng mga taon. Hoy. Sandali. Anong tinatayo niyo dyan, ha? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Sagutin niyo ako! Ano yung madalas kong sinasabi sa inyo na dapat yung lagi niyong iniintindi, ilalagay sa isip ninyo? Ano yon? Time is gold! Tama! Time is gold. Sa bawat oras, sa bawat sandali na hindi kayo kumikilos yan, hindi kayo nagtatrabaho, inilulugi ng malaki ito ng negosyo. Happy birthday! Kalokohan to! Happy birthday, madam! Oh, happy birthday, madam! Ayan, oh. Hoy, Kata. Po. Kaya ba sila hindi nagtatrabaho? Ha? Dahil sa naisip mo na walang kwentang nonsense na ito? Madam naman, gusto lang po namin na umpisa ng kaarawan niyo na masaya tayong lahat. Masaya? Oh, Paano ako matutuwa kung nakikita ko ang aking mga tauhan na hindi nagtatrabaho, nakatanga lang dyan, ha? Madam, masisipag naman po kaming lahat dito. Masisipag po yan, nagkatrabaho po yung mga yan. Gusto lang po nila maging masaya kayo sa birthday niyo. Madam Candel. Wala akong pakialam kung ano ba yung mga party-party na hindi ko kailangan yan. Ni porket birthday ko kailangan na walang trabaho, ha? Wala akong pakialam. Kayo talaga, mga inutil. Hoy, kayong lahat, magsibalik kayo sa trabaho ninyo. Sinasayang ninyong oras ko. Alisin mo yung cake na yan. Madam, sayang. Wala akong pakinabang sa inyo, ano? Pwede ba bilis-bilisan mo? Lagi kayo nakadikit sa akin para kayong mga pesting langaw. Hoy! Ang bigat nitong platera, senyora. Alam ko, sa tingin mo ba hindi ko kayang buhatin yan? Mas malakas ako sa'yo. Minsan ang tingin mo sa akin para akong isang lampang uugod-ugod na matanda na kailangan laging pagsilbihan. Kaya ko ito. Kaya ko. Alis na kayo. Alis na kayo. Kata! Madam! Halika nga dito. Bilisan mo. Bakit po? Naku, mainit na naman. Hindi mo masyado yatang tinitrin to mga serbidora mo. Hindi ko. Alam mo na ayaw ko yung lagi silang nakapaligid sa akin. Ikot sila ng ikot. Nakalimutan. Ano ba ang tingin niyo sa akin, ha? Isang lampa? Isang ulyani na matanda? Ha? Hindi po. Mas malakas ako kaysa kanila. Malayasin mo lahat yan. No, wag niyo naman kasi. Wag kayo aali-aligay dito. Ay, alam niyo naman, ayaw pinapakialaman. Alisin mo na nga. Oh, hindi. Kumain na kayo. Nakakalma. Ayan kasi, mainit ang ulo niyo. Kumain na ho kayo. Bakit po? Halika. Ay, nako. Ano bang nangyayari sa akin? Namamanido ba? Bakit po? Ay, madam! Nako! Day, halika kayo dito! Ano nangyari? May gagawin pa ako. Senyora! Tumakay ang doktor! Ang doktor! Tumatawagan niyo! Dali! Dali! Pauwi ka na! Ako tayo! Diyos ko po! Anong sinabi mo, doktor? May sakit ako? Ako may sakit? No way, ako pa. Kanina nga pagising ko this morning, ang lakas-lakas ko. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon, I feel good. Yun nga lang, masakit pa rin ang aking mga paa. Ayon po kasi sa mga resulta ng mga test ninyo, madam, may neuromuscular disease po kayo. ALS po. Amyotrophic lateral sclerosis. Inaatake po nito ang nerve cells nyo sa utak at sakit po sa likod. So, ano ibig sabihin? Paano gamutan natin? I'm sorry, madam, pero wala po siyang lunas. Excuse me? Walang gamot para sa akin? Bumalik ka na sa medical school, ano? Wala kang alam. Hindi ba napaka-advance na ngayon ng medisina? Madam,
Magre-research din po kami for any breakthroughs. Pero po, kailangan din po kayo maging handa. Gradually, magwi-weaken at magdi-deteriorate po ang inyong katawan. Dahang-dahang matutunaw parang kandila ang inyong mga muscle sa katawan. Ilang taong ka na ba? Abay, para kang nasa high school lang, ano? Attorney, pwede ba hanap mo ako ng mas matinong doktor kaysa dito? Walang alam. Palitan mo yan. You're free to get a second opinion po, madam. Kahit kailan di ako nagkakasakit, malakas ako. Hindi ako sakitin. Bring him out. Kata. Hindi ako natatakot mamatay. Sana lang hindi sa ganitong paraan. Na dahan-dahan akong maghihina. At dahan-dahan akong mahihirapan. Itong daily schedule ni Madam Adora. Oh, susundan mo ito in punto. Kung seryoso ka talaga sa paghalili sa akin, dapat kabisaduhin mo to. Ayan. Oh. Nakakaloka naman, Chang. Dinumero naman po ang bawat minuto ng lola mo. Yan lang, oh. Oh, alas 7, almusal. Alas 8, ligo. Alas 10, rosaryo. Alas 12, lunch. Alas 2, therapy. Tapos dito pa, oh, susundan mo yan. Ay, naku, Meron naku, pa naku. ditong... Chang, Oh. nakakaloka naman po yan. Nakaka-tense naman yan, Chang. Alam nyo, kailangan ko lang ho talaga ng racket eh. Pero, Chang, parang ngayon nagdadalawang isip na ako. Ay. Kasi naman po, di ba, kakayanin ko ba ho talagang palitan kayo? Uy! Eh, Chang naman, baka naman ma-schedule na po dyan kung kailan ako mabubulyawan sa kasasabunin ni Madam. Huwag kang kakabahan. Mabait yung si Madam. Ay, Chang, pa-check up kayo. Mabait. Oh, bakit? Eh, baka sa hayop. Ikaw na mismo, Chang, binabakulaw ka eh. Nako. Ay, alam niyo, totoo lang. Bilib po ako sa inyo. Pero yung nagtagal kayo sa kanya, Hindi naman masamang tao tong si Madam eh. Alam mo, masungit lang yan, pero may mabuti ang kalooban. Alam mo ba, mapagbigay yan? Hindi yan madamot pagdating sa pera. ismiran ka bago ka bigyan ng pera, gano'n? Halika, basta ito, papasa ko sa store, ha? Saan ako? Wala bang pwede pahinga? Si Lola Adora po. Andito ba siya o nasa hospital? Sino po sila? Ako si Monique. Apo niya. Nag-iisang natitirang kamag-anak niya. And I heard she's sick. Okay lang ba siya? May sakit na po eh. Are you okay, Lola? Hindi pa ako mamamatay, Monique. Kaya sige, pwede ka nang bumalik doon sa lunggang pinanggalingan mo. Lola naman, hindi ka pa rin nagbabago. Ang taray-taray mo pa rin. I'm just concerned, Lola. Kasi tayo lang naman yung natirang mga pamilya, di ba? Na hindi pa tayo magdadamayan. Wala kang mahihitang yaman sa akin, kaya pwede ba huwag mo akong pag-aksaya ng panahon? Naku, Ay! Madam! Ay! Lola! Lola! Naku! Tulong! Tulungan niyo, bilis! pwede ba patayanin niyo ko? Madam! Ayaw kong hawakan, kaya ko to. Madam naman eh. Sige na po, pahawak na kayo. Hindi niyo na po kaya. Madam, ako na lang hahawak sa inyo, madam. Sige na po. Konting alalay lang, madam. Dito, sa kamay ko. Alalay. Oo. Sige na, okay na ako. Salamat. Lola, I think kailangan mo muna mag-rest sa house bago ka bumalik dito sa factory. Hindi ko naman akalain na biglang sumpungin to mga binti ko. For me lang kasi, Lola, na parang ayoko makita kanilang weak. Hirap na hirap. You couldn't even stand on your own. Do you think I like this, Monique? Na para akong isang pobreng pilantod na kinaawaan? Sa akin lang naman po. Kailangan natin mag-ingat. Lalo na nung sinabi ni Kata na may bisita daw kayong darating tomorrow. Oo nga pala.
may mga investors na interesado na magbukas ng subsidiary sa mga kumpanya natin abroad. Do you think na makisosyo sila sa atin kung makikita ka lang sobrang weak? Ikaw lang mag-isang tumatakbo sa negosyo. Monique, ano bang magagawa ko? May sakit ako. I am sick. Anyway, kung ayaw nila mag-invest sa atin, di wag. Wala naman akong dapat na patunayan sa kanila, di ba? Yeah, but sayang kasi the opportunity eh. Lola, I'm here. I'm willing to help you. Hindi. Si Kata ang papalit sa akin. Siya ang kanang kamay ko. Kabisado niya, alam niya lahat ang pagpapatakbo ng aking negosyo. Lola naman, matanda na yan si Kata. At nagtanong-tanong na din po ako, medyo sakitin na rin yan. Lola, I'm a graduate of business school. I have the credentials. I promise you, aalagaan ko ang negosyo ng pamilya natin, Lola. Hindi ko pababayaan mo. Ito na ba ang katapusan ko, Mucha? Sa wakas, malapit na rin ako mamatay. Sa wakas, makikita ko na siya. Siya lang naman ang mahalaga para sa akin. Hindi ang negosyo, ang mga lupain, ari-arian, lalong-lalo na ang salapi. Siya lang naman talaga ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Ang aking pinakamamahal na si Ramon. Oh, Mucha, Mucha. Iginugol ko ang lahat ng oras ko sa trabaho, sa pagpapayaman. Nakalimutan ko na kung paano ngumiti, tumawa. Ilang taon na akong hindi masaya. Laging nag-iisa. Walang asawa, walang katuwang, walang minamahal. It's all there. Maliwanag yan. Nakalagay ang dapat isulat dyan. You're late. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga tao na nagpapahintay sa akin at sinasayang ang oras ko. Sorry po, Lola. Galing ko lang po ng Manila. Medyo biglaan din po yung pagtawag niyo sa akin. May problema po ba? Walang problema. Mapo ka, Iha. If you will sign all these documents, walang problema. Ano po ito? This is a special power of attorney. Sana kung hindi ka na-late, ako na kaagad ang nagsabi sa'yo. Mula ngayon, ikaw na magiging representante ko. Talaga po, Lola? Oh my God. Ayaw mo? No. I want to. I want, Lola. Anything for you. Kahit anong problema mo, gusto talaga kita matulungan, Lola, para mapadaliin yung buhay mo. Wala ngayon pinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Imbis na sa hindi natin kamag-anak, naisip-isip ko na mas may karapatan ka sa family business kaysa kay Kata. Well, I am done with work. Ngayon na meron akong sakit, ang gusto ko na lang gawin ay magpahinga. So, attorney, tell me,
Saan ba ako dapat pumirma? Kung sa ibaba ng pangalan mo, pipirma mo lahat kung saan nakalagay ang pangalan mo. Alright. Lola, I promise you, aalagaan ko lahat ng pinaghirapan mo sa buong buhay mo. There you are. I've signed all of the papers now. Whose turn it is? You, I suppose. Sign there. Ay, dito po, attorney. Sa ibaba Okay. ng pangalan mo, lahat pirma. So what now, attorney? Believe ka na sa powers of persuasion ko. Believe ako sa timing mo. Well, I'm sure kasi na wala tayong makukuha sa kanya kung lumapit tayo sa kanya nung medyo malakas pa siya. Eh ngayon, may sakit na medyo vulnerable na ang matanda. At nauto mo siya. Thanks to you. Oo. Kung hindi mo sinabi sa akin na may sakit siya, hindi naman ako kilos na ganito kabilis. Grabe, I can't believe, attorney, na hawak ko na si Lola Adora in the palm of my hand. Kontrolado ko na siya at ang kanyang kumpanya. Chang, opo, nakuha ko na po lahat. Pero hindi ko po mahanap yung mga titulong sinasabi po ninyo. Opo, saka hindi ko po makita yung pulang envelope po eh. Wala na nga akong laman tong lamesa ni Madam. Opo. Yes, we are willing to sell the 50 hectares, including the industrial park and the factory. Doso. Parang yun na po ng envelope ah. Yung mga titulong sinasabi. Okay, gentlemen, take your seat. Excuse me po. Miss Monique, mawalang galang na po. Kailan pa po binibenta itong lupang ito? Kasi sa pagkakaalam ko po, hindi naman po ito for sale. Can't you just mind your own business? Pakailamera ka din, no? Ay, oo. Sabi nga ho nila talagang pakilamera ako. Pero alam niyo, totoo lang, Miss Monique, alam po ni Madam ko mga binabalak ng plano. Alam din kayo ni Lola Adora, nasa Sante ka na. Talaga ho? Yes, gentlemen. So, have you guys decided? Did you show them around, attorney? Yeah? So, when's the contract signing? Yeah, right. I will get all the papers. Yeah, you should. Deal. Okay. Hindi niya ito pwedeng gawin na walang paalam sa akin. Hindi ako papayag. Susi, sigurado ka ba talaga dun sa binibintang mo kay Monique? Opo. Kasi po, Madam, hawak-hawak niya po yung mga papeles na pinapahanap niyo sa akin. Tapos narinig ko po na inaalok po niya yung lupa sa ka-factory dun sa mga bisita. Hindi man lang siya makapag-intay na mamatay ako. Malapit na yon. Hindi naman importante sa akin yung mga lupa na yan, mga ari-arian na yan na minana ko sa aking mga magulang. Pero hindi ko kayang tanggapin at ayaw kong tanggapin yung pambabastos na ginagawa niya sa akin. Ay, Lola, pinatawag niyo daw ako. Huwag mo akong mahali-halikan. Ikaw, bro, kang babae. Totoo ba, ha? Magsabi ka sa akin. Monique, inilalako mo ba yung plantasyon? Okay. I guess bumubulong-bulong na yung mga pesteng bubuyog. Pesteng mga langaw na nakapaligid sa'yo. Lola, billions of pesos yung mga kuha mo dito, okay? Diyan tayo magkaiba. Hindi mahalaga sa akin yung mga kayamanan na yan, mga pera na yan. Walang kwenta sa akin yan. Habang ikaw mukha kang pera. Sige, tatapatin kita, tanda. Diyos ko ang pera. At masama ba yon? Kasalanan niyo to at gahaman yung amay. Kinuha niyo lahat ng lupain, wala kayong tinira para sa amin ng pamilya ko. Hindi totoo yan. Si Papa ang naghirap, ginapang niya yan. Pinagtrabahuan niya ang lahat.
ayun, lumaki lalo ang aming mga ari-arian. Ni Katiting, wala kayong binigay sa amin. Kasi, ang tatamad ninyo, wala man lang kayong naitulong. Wala kayong ginawa kundi humingi na ng humingi. At hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagawa mo at hindi ka nagbabago. Alam mo ba yun, ha? Para kang isang linta na sumisip-sip at umaasa sa ibang tao. Yun ang ginagawa mo. Mas mabuti na yung maging isang linta kaysa maging katulad mo na napakalupit. Alam mo, tatanda kang mag-isa at malungkot. Walang nagmamahal sa'yo. Lumayas ka sa aking pamamahay. Layas! Pinagsisisihan ko, pinagkatiwalaan kita. Alam mo ba yun, ha? Get out! Get out of my house! By Get the way, out! baka nakalimutan mo na ako na ang namamahala sa pamamahay na to at sa plantasyon. So, ikaw ang lumayas. Ikaw ang lumayas? Palayasin niyo yan! Sige na po. Mali! Get out of my house! Naku, madam. Bastos. Naku, makakapigil. Patay ko yung babae na yan. The nerve na pagsalita mo. Kata, masama ba akong tao? Totoo ba yung sinabi ng apo ko? Malupit daw ako at walang nagmamahal sa akin. Oh, hindi po, madam. Eh, bakit naman po ako magtatagal ng ganito sa inyo? Si Monique po ang may maitim na budhi. Hindi po kayo. Pinagsisisihan ko ang ginawa kong pagtitiwala sa kanya. Kaya bukas na bukas sa tawagan ko si attorney. Babawiin ko ang binigay ko sa kanya na special power of attorney. Wala siyang mahihita sa akin. Madam, matulog na po kayo. Makakasama po sa inyo yung galit tsaka yung stress. Naku, madam, huwag niyo na lang papansinin yung si Monique na yan. Hayaan niyo po, madam. Bukas na bukas, aayusin po lahat yan ni attorney. Sinasabing nakita si Miss Adora del Prado. Siya ay sapilitang sinama at kinuha ng kanyang kasambahay na sina Susie at Kata. Huwag ka na. Pinapakawalan mo na kami. Mahinda. Kailangan natin magpakalayo-layo dito. Ang importante kung kayo maging ligtas po kayo. Pumayag po siya na dito muna tayo tumira. Magandang pakiramdam ko dito. Para kong nabuhayan ng loob. Yung boyfriend ko, hindi ko nakapakilala kita, ha? Kasi pa to, boyfriend ko. Leila, sino siya? Parang familiar kasi siya sa akin eh. Parang nakilala ko na siya.